So nung nakaraang video napag-usapan natin ang patungkol sa mga logic gate at kung paano nga ba sila gumagana. At sa video naman na to ay pag-uusapan natin kung paano nga ba yung naging configuration ng transistor sa circuit at kung bakit nga ba sila naging logic gate. At the same time ay magbabasa din tayo ng schematic diagram at magkakandak din tayo ng simpleng circuit analysis. Ang videong to ay hatid sa inyo ng GLC PCB. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng PCB manufacturing company, well, dito ka na sa GLC PCB. Mura na, quality pa. Makikita nyo naman yan sa kanilang finished product. Makapal, makinis at napakadetalyado ng kanilang pagkakagawa. At para umorder ng PCB sa GLC PCB, ang una nyo gagawin ay pumunta lamang kayo sa glcpcb.com para gumawa ng account. At pagkatapos yung gumawa ng account, syempre ay i-upload nyo na ang inyong Gerber files. Matapos mong i-upload ang inyong Gerber files ay pwede ka nang pumili ng option na naisin mo, kagaya ng kung ilang quantity at kung anong kulay ang nais mo. At syempre matapos mong mag-decide ay i-add to cart mo na at fill upan mo yung mga necessary information. And then, i-check out mo na at makalipas lamang ang ilang araw ay darating na sa inyo ang inyong in-order na PCB mula sa GLC PCB. At kung nais nyo pong bisitahin ay ilalagay ko po yung link dyan sa ating video description. Okay. D'accord. Alam nyo kasi pagdating sa ginawa nating circuit patungkol sa logic gate, yung mga transistor ay ginamit natin bilang isang switch. At para mabilis nating ma-visualize yung isang circuit, pwede nating i-imagine yung mga transistor bilang isang switch. Unahin natin sa tinatawag na buffer. At base sa operation ng buffer, kapag walang pumapasok sa kanyang input, wala rin siya ng output. At kapag mayroon naman ang pumapasok sa kanyang input, magkakaroon din siya ng output. At ganito naman ay yung kanyang circuit configuration. Kung napapansin niyo yung circuit, mayroong isang LED na nakasiris sa isang resistor na nakakonekta naman sa isang switch. Ang function ng LED dyan ay bilang isang LED indicator na kapag may pumipindot sa switch ay iilaw din yung LED. Ngayon ay mag-focus naman tayo doon sa natitirang circuit. Pansinin nyo naka-off yung operation ng ating transistor dahil wala pang pumapasok na positive voltage sa base ng transistor. Lagi po nating tatandaan na para maging active ang isang NPN transistor ay kailangan nating mag-apply ng positive voltage sa base which is typically around 0.7. Pwede nga. Well, kapag yung transistor ay gawa sa silicon. At kapag PNP naman yung transistor mo ay kailangan mong mag-apply ng small amount of negative voltage sa kanyang base para mag-switch on yung transistor. Lagi din po nating tatandaan na sa ibang mga practical circuit ay nag-a-apply tayo ng slightly higher voltage sa base ng transistor nang sa ganun ay para ma-ensure natin yung proper saturation ng transistor. Nang sa ganun ay para magkaroon din siya ng full conduction. Ang function naman ng resistor na nakakabit sa base ng transistor ay para malimitahan natin yung excessive current flow na dadaloy sa base ng transistor. Ganon din yung resistor na nakasiris sa LED na nakakabit sa collector ng transistor. Ang function din nito ay para limitahan yung excessive current na dadaloy sa collector. Nang sa ganon ay para hindi mapundi yung LED. Ngayon, syempre kapag pinindot natin yung push button switch, makakadaloy na yung positive voltage na siya namang dahilan para umilaw yung LED indicator. At yung positive voltage din ay dadaloy sa 4.7 kilo ohms patungo sa base ng transistor, na siya namang nagiging dahilan kung bakit umiilaw yung LED na nakakabit sa collector ng transistor. Ngayon ay dumako naman tayo sa tinatawag na inverter. At kung papansin ninyo yung operation ng inverter, ay kabaligtaran siya ng operation ng buffer. Dahil kapag hindi tayo nagpo-provide ng input sa kanyang push button switch, nagkakaroon siya ng output. At kapag nag-provide naman tayo ng input, ay nawawalan siya ng output. At kung titingnan nyo yung circuit ng inverter, halos same lang yung circuit niya doon sa buffer. Subalit, sa halip na yung LED ay nakasiris doon sa resistor at collector, yung anode pin lamang ng LED yung nakakonekta. Samantalang yung cathode pin naman nito
ay nakakonect sa ground. At dahil sa naka-switch off at wala pang positive voltage yung pumapasok sa base ng transistor, wala pang current flow ang dadaloy mula sa collector to emitter. Sa madaling salita, naka-switch off pa yung transistor. At dahil naka-switch off pa yung transistor, yung current ay dadaloy mula sa 10K resistor patungo sa LED. Kaya ito umiilaw. Subalit, kapag nag-provide tayo ng input or positive doon sa base ng transistor o kapag pinindot natin yung push button switch, mapapailaw natin yung LED indicator ng push button switch at magkakaroon ng positive voltage na dadaloy sa base ng transistor at dito na mag-uumpisang mag-conduct yung transistor mula collector to emitter. At dahil sa nag-conduct na yung transistor, yung current na dumadaloy mula sa 10K resistor patungo sa LED ay malilipat mula sa collector to emitter ng transistor dahil sa yung transistor ay nasa saturation mode. At dahil yung transistor ay nasa saturation mode, ito ay magsisilbi bilang isang closed switch. At dahil sa ito ay nagsilbing isang closed switch, yung majority ng current ay dito nadadaloy at hindi na sa LED. At yan yung rason kung bakit sa tuwing pinipindot natin yung push button switch ay nawawala ng ilaw yung output LED. Ngayon ay dumako naman tayo sa AND gate. At kung titingnan nyo pagdating sa AND gate, mayroon tayong dalawang switch. Mayroong switch A at mayroong switch B. At base sa operation ng AND gate sa kanyang truth table, kapag parehas na wala tayong naipoprovide na input sa switch A at switch B, wala siya ng output. Ganon din kapag pinindot lang natin yung push button A, wala din siya ng output. Same rin kapag pinindot lang natin yung push button B, wala din siya ng output. Pero kapag sabay nating pinindot yung push button A at push button B, tsaka lang tayo nagkakaroon ng output. At kung titingnan nating maigi yung schematic diagram, mayroon ditong dalawang transistor na naka-series yung configuration. At kada transistor ay kontrolado ng switch A at switch B. Kapag pinindot natin yung switch A, syempre iilaw yung LED indicator ng push button switch. At magkakaroon tayo ng positive voltage na tatakbo sa base ng transistor na Q1. Subalit, dahil sa hindi natin na-trigger yung transistor na Q2, hindi makakadalo yung current mula collector to emitter ng Q1. At dahil din doon, di natin mapapailaw yung LED na nakakabit sa Q1. Ganon din yung nangyayari kapag ang pinipindot lang natin ay yung switch B. Mayroong positive voltage yung papasok sa base ng transistor na Q2, subalit dahil sa hindi natin na-trigger yung Q1, walang current ang makakadaloy sa collector to emitter ng Q2. Dahilan para hindi natin mapailaw yung LED na nakakabit sa collector ng Q1. Pero kapag sabay nating pinindot yung switch A at switch B, parehas na magkakaroon ng positive voltage ang dadaloy sa base ng transistor na Q1 at Q2. Dahilan para parehas na mayroong dumaloy na current mula collector at emitter ng dalawang transistor. At dahil dyan, kaya natin napapailaw yung LED na nakakabit sa collector ng transistor na Q1. Ngayon ay dumako naman tayo sa NAND gate. At base sa truth table ng NAND gate, kapag hindi natin pinipindot yung push button switch A at B, mayroon siya ng output. Ganon din kapag pinindot natin separately yung push button A at push button B. Subalit kapag sabay nating pinindot yung push button A at push button B, nawawalan siya ng output. At kung titingnan natin yung schematic diagram ng NAND gate, halos same lang din yung arrangement ng circuit sa AND gate. Ngunit sa halip na nakaseries yung LED sa resistor na 4.7 kilo ohms at collector ng Q12, nakakabit lamang dito yung anode ng LED samantalang yung cathode pin ng LED ay nakakabit naman sa ground. Dahilan para umilaw yung LED. At kung titingnan natin maigi yung Q12 at Q13, ito ay nakaseries sa isa't isa. At yung base ng kada isang transistor ay tumatakbo sa kada isang push button switch. At dahil wala pang nagtitrigger sa base ng push button A at push button B, walang current ang dadaloy sa collector to emitter ng dalawang transistor. Sa madaling salita, ito ay nagsisilbing bilang isang open switch. At dahil nagsisilbing open switch yung Q12 at Q13,
yung majority ng current ay dadaloy mula 4.7 kiloohms patungo sa LED. Kaya umiilaw yung LED. At kapag pinindot naman natin yung push button A, mayroong positive voltage yung dadaloy sa base ng Q12. Subalit, dahil sa walang nagtitrigger sa base ng Q13, hindi makakadalo yung current mula collector to emitter ng Q12, na dahilan para manatiling bukas pa rin yung LED. Ganon din yung nangyayari kapag pinipindot lang natin yung push button B habang nakahang yung push button A. So mayroong positive voltage ang dadaloy sa base ng Q13, subalit dahil sa hindi active yung Q12, hindi rin makakadalo yung current from collector to emitter ng Q13. Dahilan para manatiling active pa rin yung LED. Subalit kapag sabay nating pinindot yung push button A at B, magkakaroon ng positive voltage ang dadaloy sa base ng Q12 at Q13. Dahilan para mayroon ding dumaloy na current mula collector to emitter ng dalawang transistor. At dahil sa active na yung dalawang transistor, ito ay magsisilbing isang closed switch. At dahil sa ito ay nagsisilbing isang closed switch, dito na dadaloy yung majority ng current at hindi na doon sa LED. At yan yung rason kung bakit namamatay yung LED kapag sabay nating pinipindot yung push button A at push button B. Ngayon ay dumako naman tayo sa OR gate. At ayon sa kanyang truth table, kapag hindi natin pinipindot yung push button A at B, hindi siya magkakaroon ng output. Subalit, kapag pinindot natin separately yung push button A at push button B, nagkakaroon siya ng output. Ganon din kapag sabay nating pinipindot yung push button A at push button B, nagkakaroon din siya ng output. At kung sisilipin natin yung schematic diagram, yung transistor Q4 at Q5 ay halos nakaparallel. At yung base ng dalawang transistor ay controlled independently gamit ang mga push button switch. At kapag pinindot natin yung push button A, mayroong positive voltage ang tatawid sa base ng transistor na Q4. Dahilan para magkaroon ng current na dadaloy from collector to emitter ng transistor, na nagiging dahilan para umilaw yung LED. Ganon din yung nangyayari kapag pinipindot lang natin yung push button B. Mayroon din ng positive voltage ang papasok sa base ng transistor na Q5, dahilan para magkaroon ng current flow mula collector to emitter, na siya namang nagiging rason para umilaw yung LED. At syempre, ganun din yung mangyayari kapag sabay nating pinipindot yung push button A at push button B dahil nga sa nakaparallel lamang yung configuration ng dalawang transistor. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang NOR gate. At ayon sa kanyang truth table, kapag hindi tayo pumipindot sa push button A at B, mananatiling active yung kanyang output. Subalit, kapag pinipindot natin separately yung push button A at push button B, nawawalan siya ng output. Ganon din kapag sabay din nating pinipindot yung push button A at push button B. At kung titingnan natin yung kanyang circuit, ay halos similar lang din ito sa OR gate. Pero, sa halip na nakasiris yung LED sa 4.7 kiloohms at collector ng Q14 at Q15, yung anode pin lamang ng LED ang nakakabit. Samantalang yung cathode pin naman ay nakakonekta sa ground. At dahil sa ganyang configuration, umiilaw yung LED. At kapag pinindot natin yung push button A, mayroong positive voltage ang dadaloy sa base ng transistor na Q14. Dahilan para magkaroon ng current flow from collector to emitter ng Q14. At dahil sa active yung Q14 at ito ay nasa saturation mode, ito ay magsisilbing isang closed switch. At dahil sa ito ay nagsisilbing isang closed switch, yung majority ng current ay dito na dadaloy at hindi na sa LED. Kaya nawawala ng ilaw yung output LED. At ganito din yung mismong nangyayari pagdating sa Q15 kapag pinipindot natin yung push button B. At kahit sabay din nating pindutin yung dalawang push button switch. Kasi nga halos nakaparallel lang din naman yung collector ng Q14 at Q15. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang XOR gate. At ayon sa kanyang truth table, kapag hindi natin pinipindot yung push button A at B,
ay hindi siya nagkakaroon ng output. Subalit kapag pinipindot natin separately yung push button A at push button B, ay magkakaroon tayo ng output. Pero kapag sabay nating pinipindot yung push button A at push button B, ay hindi tayo nagkakaroon ng output. Kung sisilipin natin yung kanyang schematic diagram, ito ay composed of 5 transistor, 2 push button switch, ilang pirasong resistor, at ilang LED. At kung i-analyze natin yung circuit, kapag nakahang yung 2 push button switch ay walang positive voltage ang papasok sa base ng mga transistor na Q6, Q7, Q8 at Q9. Dahilan para hindi umilaw yung LED na nakakonekta sa collector ng Q6 at Q7. Ngayon naman kapag pinipindot natin yung push button A, ay magkakaroon tayo ng positive voltage na papasok sa base ng Q8 at Q6. At dahil sa walang nag-trigger sa base ng Q9, walang magiging current flow sa collector at emitter ng Q8. Pero pagdating sa Q6 ay magkakaroon tayo ng current flow from collector to emitter na siya namang tatawid sa transistor na Q10 na siya namang active dahil nga sa yung base ng Q10 ay naka-pull up sa ating positive supply rail na siya namang nagiging dahilan kung bakit umiilaw yung output LED. At kapag pinindot naman natin yung push button B at nakahang yung push button A, mayroong positive voltage ang papasok sa base ng transistor na Q9 at Q7. Pero dahil sa hindi natin pinipindot yung push button A, hindi magiging active yung Q8. Dahilan para walang current ang dumaloy sa collector to emitter ng Q9. Samantalang magkakaroon naman tayo ng current flow mula collector to emitter ng Q7 na siya namang tatawid sa collector to emitter ng Q10 dahil nga sa yung Q10 ay active. Dahil yung base nito ay naka-pull up sa positive supply rail na siya namang nagiging dahilan kung bakit napapailaw natin yung output LED. Subalit, kapag pinindot natin ng sabay yung push button A at push button B, magkakaroon ng positive voltage na dadaloy sa base ng Q8 at Q9 na siya namang magiging dahilan para maging active yung Q8 at Q9. At dahil sa active yung Q8 at Q9, ito ay magsisilbing isang close switch. At dahil sa naging close switch yung Q8 at Q9, yung majority ng current ay hindi nadadaloy sa base ng Q10. Dahilan para sa hindi ito maging active at magsilbi itong isang open switch. At dahil sa nagsilbing open switch yung Q10, walang current ang makakadaloy mula sa collector to emitter ng transistor na Q6 at Q7. Kahit na yung base nito ay nasusuplayan pa ng positive voltage mula sa push button switch. At dahil sa ganyang senaryo, hindi natin mapapailaw yung output LED. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang XNOR gate. At ayon sa kanyang truth table, kapag hindi natin pinipindot yung push button A at B, ay umiilaw pa yung output LED. Subalit, kapag pinipindot natin separately yung push button A at B, ay hindi natin mapapailaw yung output LED. Pero, kapag sabay nating pinipindot yung push button A at push button B, ay mapapailaw ulit natin yung output LED. At kung titingnan natin yung kanyang schematic diagram, halos hindi ito nalalayo sa diagram ng XOR gate. Ang pinagkaiba lang sa halip na yung LED ay nakaseries sa Q16 at Q17, yung anode pin lamang nito ang nakakabit. At yung cathode pin naman ng output LED ay nakakabit sa ground. At dahil sa hindi natin pinindot yung 2 push button switch, walang positive voltage ang papasok sa base ng transistor na Q16, Q17, Q18 at Q19. Sa madaling salita, sila ay magsisilbing isang open switch. At dahil sila ay nagsilbing open switch, yung majority ng current ay dadaloy patungo sa output LED na siya nagiging dahilan kung bakit umiilaw yung LED. At kapag pinindot naman natin yung push button A, mayroong positive voltage ang dadaloy sa transistor ng Q18 at Q16. At dahil sa walang positive voltage ang dumadaloy sa base ng Q19, walang current ang makakadaloy mula sa collector to emitter ng Q18 na siyang nagiging dahilan kung bakit ito hindi naging active. Pero pagdating sa Q16, magkakaroon tayo ng current flow mula collector to emitter na siya namang tatawid sa transistor na Q20 na siya ring active dahil sa yung base nito ay naka-pull up sa positive supply rail.
At dahil sa pagiging active ng Q16 at Q20, ito ay magsisilbing isang close switch. Kasi nga, yung majority ng current ay dito nadadaloy, na siya namang nagiging dahilan kung bakit hindi umiilaw yung output LED. At ganoon din yung nangyayari kapag pinipindot natin yung push button B. At dahil sa pinipindot natin yung push button B, mayroong positive voltage ang papasok sa base ng transistor na Q19 at Q17. Subalit, dahil sa hindi active yung transistor na Q18, walang current ang makakadaloy mula collector to emitter ng transistor na Q19. Samantalang, magkakaroon naman ng current flow mula collector to emitter ng transistor na Q17. Dahil sa mayroong pumapasok na positive voltage sa kanyang base at active din yung transistor na Q20. Dahil nga sa yung transistor na Q20 ay naka-pull up sa positive supply rail. At dahil sa active yung transistor na Q17 at Q20, ito ay magsisilbing isang close switch. At dahil sa ito ay nagsisilbing isang close switch, yung majority ng current flow ay dito nadadaloy at hindi na doon sa output LED. At yan yung nagiging rason kung bakit hindi natin napapailaw yung output LED kapag pumipindot tayo ng push button switch. At kapag sabay naman nating pinipindot yung push button A at push button B, parehas na mayroong positive voltage ang dadaloy sa transistor na Q16, Q17, Q18 at Q19. At dahil sa parehas na dumadaloy yung positive voltage sa base ng transistor na Q18 at Q19, magkakaroon tayo ng current flow mula collector to emitter na siya namang nagiging dahilan kung bakit sila nagiging active. At dahil sa active yung transistor na Q18 at Q19, ito ay magsisilbing isang close switch. At dahil sa ito ay nagsisilbing isang close switch, yung majority ng current mula sa R26 na resistor ay dito nadadaloy. Dahilan para mawala ng current flow yung base ng Q20 na magsasanhi para hindi ito maging active. At dahil sa hindi nagiging active yung transistor na Q20, walang current yung makakadaloy simula sa collector to emitter ng transistor na Q16 at Q17. At dahil sa walang current yung makakadaloy sa Q16 at Q17, ito ay magsisilbing isang open switch. At dahil nagsisilbing open switch yung Q16 at Q17, yung majority ng current ay dadaloy sa output LED, na siya namang nagiging dahilan kung bakit umiilaw yung output LED. Sana po ay meron kayong natutunan sa ating napakasimpleng video. Pwede po kayong mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa ating comment section below. Huwag niyo rin pong kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Pahit na rin po ako ng notification bell nang sa ganoon ay maging updated po kayo sa ating mga future upload. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.